let's discuss about the psychoanalytic theory ni Sigmund Freud. Ipinapaliwanag ng theory na ito kung paano nadidevelop ang personality ng isang tao, at naniniwala si Freud na may tatlong elements ang personality, yun ay ang id, ego at superego. At ang tatlong ito ay nagtutulungan para makabuo ng personality ng isang tao. Freud's personality components, ito naman yung the id, the ego, and the superego. Si id is siya yung bad or masama. Si superego siya naman yung no, right, alam niya yung right and wrong. The ego naman siya naman yung nagbabalance sa dalawa. Unahin natin. The id is like a child is born with id. Example ng id, ay a toddler grabs another child's toy without asking because they want it. Yung isang bata, kinuha niya yung isang toy without asking because gusto niya, like gusto niyang kunin. Yung id naman ay yung ego. Example ng ego, a student wants to cheat but decided not to because they might get caught. Yung student daw gusto niya nagde-decide siya na mag-cheat. Ito yung ego. Dahil yung nandito yung super ego niya, hindi na daw siya natatakot siya na kasakpan sa kanya ng teacher yan. Ito na sa superego. Example ng superego, a person sees money on the ground but does not take it because they believes it's wrong. Ito yung superego, like alam niya yung mali at tama. Another example, gusto ko ng milk tea. Ako, yung id ko gusto ng milk tea, pero yung superego ko tataba, like sabi niya tataba ako. Tapos yung ego ko dun papasok, like sabi ng ego mag-milk tea ka tapos mag-exercise ka. Yun yung Freud's personality component. Unconscious mind. Si Sigmund Freud noong 1900 at 1905 ay gumawa ng tinatawag na topographical model of the mind. Parang mapa ng utak na nagpapakita kung paano ito nakaayos at paano ito gumagana. Ginamit niyang halimbawa ng yung yelo sa dagat para ipaliwanag ang tatlong levels ng mind. According kay Sigmund Freud, there are three levels of consciousness. First, conscious. Second, pre-conscious. And third is unconscious. Yung conscious, this is the part of the mind that holds what you are aware. Like, yung conscious, yung aware ka, like, example, gutom ka. Diba, gutom ka, aware ka na gutom ka. Kakain ka agad. Another example is, example ng conscious is waking up in the morning and realizing it's time to get ready for school or work. Sa pre-conscious na, this is ordinary memory. So although things stored here are not in the conscious, they can be readily brought into conscious. Example ng pre-conscious, John could not remember the name of his grade 3 teacher right away, but after thinking for a minute, it came to him, oh right, it was Miss Santos. Yun yung example ng pre-conscious. Yung sa unconscious, Freud feel that this part of the mind was not directly accessible to awareness. Example, Anna always
felt nervous when speaking in front of a crowd, but she did not know why. Yun yung unconscious, yung hindi niya alam yung nangyayari sa kanya, hindi siya aware. So let us proceed with the defense mechanism. So first, let us define what is defense mechanism. So when we say defense mechanism, ay ito yung mga paraan or way ng utak natin para protektahan tayo against with our negative thoughts or feelings, or para protektahan tayo from anxiety or kung ano man pwede natin maramdaman. So there are several types of defense mechanisms, which are psychological strategies that people use to cope with stress, anxiety, or other uncomfortable emotions. So there are some common ones. So first, we have the repression. So repression is an unconscious mechanism employed by the ego to keep disturbing or threatening thoughts from becoming conscious. So when we say repression, ito yung hindi natin namamalayan na nakakalimutan natin kasi binuunan ng utak natin automatically unconscious. So let us say for example, may childhood trauma ka. So kahit anong pilit mo, hindi mo talaga maalala. So akala mo lang na wala lang yun. So, minsan, may mga random tayong fears or ugali na hindi natin ma-explain. So, it turns out na galing pala yun sa nakalimutan natin na past natin. So next, we have the denial. So denial involves blocking external events from awareness. If some situation is just too much to handle, the person just refuses to experience it. So when we say denial, ito yung ayaw nating aminin o pilit nating pagtanggi sa katotohanan. So let us say for example, yung pinakamamahal mong tao ay namatay. So pilit mong iniisip na yung taong na yun na namatay ay buhay pa rin. So next, we have the projection. So projection, this involves individual attributing their own unacceptable thoughts, feelings, and motives to another person. So when we say projection, ay ito yung iniisip natin ng ang ibang tao ang may ganitong thoughts o feelings kahit hindi naman kasi ikaw naman talaga. So let us say for example, ikaw na lalaki ay nag-cheat sa asawa mo. So iniisip mo na ang partner mo yung nag-cheat. Kahit na ikaw naman talaga yung may motives na ganon. So next, we have the displacement. So displacement, satisfying an impulse with a substitute object. So when we say displacement, ay ito yung inililipat natin ang ating emosyon sa ibang tao o sa bagay. So let us say for example, may sinabi yung kaibigan mo na something na masakit or nasaktan ka. So instead na kausapin mo yung kaibigan mo, ang ginawa mo pagkadating mo sa bahay ay doon mo ibinuntong yung galit mo sa kapatid mo. So next, we have the regression. So regression, this is a movement back in psychological time when one is faced with stress. So when we say regression, ay ito yung nagbabalik tayo sa mga ugali natin nung bata pa tayo. So let us say for example, di ba may mga tao na kapag natutrauma ay kinakagat nila yung kamay nila o yung nag-nail biting sila. Or may mga ibang tao na kapag sobrang takot na takot ay naiihi. So that's an example of the regression. So last one, we have the sublimation. So sublimation, satisfying an impulse with a substitute object in a sexually acceptable way. So when we say sublimation, ay ito yung ginagawa natin positibo ang mga negatibong emosyon natin. So let us say for example, nag-away kayo ng jowa mo. So instead na magalit ka, ang ginawa mo na lang ay binugbog mo yung sarili mo sa pagre-review at pag-aaral. So that's an example of the sublimation. So next reporter will discuss is about the stages of psychosexual development. So that's all. Thank you for listening. Oral stage. Sa stage na ito, ang mga bata ay karaniwang nasa edad na 0 to 1 years old at ang kanilang kasiyahan ay nakatuon sa bibig,
Example, pagngangan ng mga bagay sa pamamagitan ng panguya at dila. And the number 2 is anal stage. Sa stage na ito, tumatagal mula 18 hanggang 3 years old. Sa stage na ito, ang kasiyahan ng mga bata ay nakatuon sa pagkontrol sa kanilang mga balat. Example, pagkontrol sa balat at dumi. Ang mga bata ay nagiging mas aware sa kanilang kakayahang kontrolin ang kanilang paghihi at pagdumi. Ang kanilang kasiyahan ay maaaring mula sa pagpasok ng dumi sa toilet. There are the 2 types of anal stage, and the number 1 is a anal explosive personality. Ang anal explosive personality, kung ang mga magulang ay masyadong mahina sa toilet training, ang bata ay maaring maging walang control at disorganized. And the number 2 is anal retentive personality. Kung ang magulang ay masyadong mahigpit, ang bata ay maaaring maging masyado maingat at nag-aalaga sa kaayusan. And the number 3 naman, the phallic stage. Ang stage na ito, 3 hanggang 6 years old. Ang pleasure zone ay mga awari pagbuo ng konsepto sa sarili. Nagiging interesado ko sa kung ano ang gumagawa ng mga lalaki at babae. 2 types of phallic stage. Number 1, the Oedipus complex. Tumutukoy sa mga damdamin ng isang bata, lalaki na may paghanga sa kanyang ina at selos sa kanyang ama sa panahon ng Electra complex naman ay katulad ng konsepto para sa mga batang babae kung saan sila ay may paghanga sa kanilang ama at selos sa kanilang ina. Or latency stage. Tumatagal mula hanggang 6 to 12 years taon. Sa stage na ito, ang mga bata ay nagiging mas matatag at nagtagumpay sa kanilang mga gawain sa labas ng kanilang pamilya. Example, pagsali sa mga aktibidad ng mga bata ay magiging interesado sa mga extracurricular activities tulad ng sport, music, art, and etc. And the last one, genital stage. Ang stage na ito ay tumatagal mula sa puberty 12 taon pataas hanggang sa adulthood. Ang mga taong nagiging matanda ay nagiging mas interesado sa mga bagay na may kinalaman sa sexuality at emotional connection. For example, pagpahalaga sa responsibilidad sa genital stage. Ang mga taong ito ay nagiging mas responsible sa kanilang mga decision at action. Example na naman, ang kanilang kasiyahan ay mula sa pagpapahalaga sa kanilang pangarap at ambisyon sa buhay.